What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Welcome back guys, Koro nga pala. So for today, yung pag-uusapan natin is all about airdrop guide pa din. And this time, 4 na airdrops yung tatry kong tamaan dito sa mga steps na gagawin ko. So first is yung ZK Zinc, then yung Linya, Layer 0, and Base. So first step natin is kailangan natin ng ETH sa ating ETH mainnet. So yung ETH ko nasa Arbitrum, so gagamit ako ng Orbiter.finance para ma-bridge ko yung funds ko from Arbitrum papunta ng ETH mainnet. Guys, optional lang to and you can skip this part if your ETH is already on ETH mainnet. Head over tayo dito sa Orbiter.finance. So as you can see, ito yung ETH ko nasa Arbitrum. So, bibridge ko siya papuntang ETH mainnet. So, mamax ko siya pero babawasan ko kasi gusto ko magtira ng pang-gas fee. So, mamax ko ulit. Ang bala kong itira is 0.01. So, babawasan ko lang siya ng isa. Yan. And sasend ko siya dito sa aking ETH mainnet. So guys, it might take some time pero hintayin nyo lang siya, maging kampante lang kayo. And kapag nagkaroon na siya ng timestamp, actually malapit na siya matapos. Papunta dito na siya sa Arbitrum, then papunta siya sa Ethereum network. As you can see guys, tapos na yung bridging natin. So back na natin to and check natin yung balance natin kung nag-iba na ba. As you can see, yung Arbitrum natin, nabawasan na siya, naging 0.01 na ng Ethereum natin yan. Tapos yung Ethereum natin is nagkaroon na ng balance, which is naging 0.28 na siya. So tapos na tayo sa first step, which is yung preparation. So nandun na yung ETH natin sa ETH mainnet. So next step natin guys is itong ZK Sync Lite. So you can see ito yung website niya. Open na siya sa akin. Tapos kukonek ko lang yung MetaMask wallet ko na naka Ethereum blockchain. So yan, mag-switch network lang ako kasi naka Arbitrum ako kanina. And then after nyan guys, click lang itong top up para mag-bridge ako or mag-deposit ako ng aking funds dito sa ZK Sync Lite. So pag click mo ng top up, ito yung lalabas. As you can see, ito yung ETH balance ko. So ang gusto ko lang i-deposit is 0.05 lang. So kayong bahala kung magkano kasi gagamitin lang naman natin to pang ikot dito sa ZK Sync Lite. So click top up. Then confirm lang natin itong mga transaction dito sa MetaMask. May babayaran kang gas fee. Medyo masakit yun guys. Kasi nasa Ethereum mainnet tayo. So hintayin lang natin itong top up or yung transaction natin matapos. So yan guys, pag refresh ko, hindi pa tapos yung pagka-deposit ng ETH natin. So hintayin lang natin ito matapos. Kasi as you can see, hindi pa nag-reflect siya, depositing pa rin yung process niya. So guys, sumatin na yung ETH natin dito sa Lite. And then, punta tayo sa next step natin, which is yung mint ng NFT. So itong seed na to, pwede nyo siyang gamitin. Ipapaste ko na lang din sa description box. So click natin yung mint NFT. Authorize lang natin siya. Then confirm natin to or sign. Ayan, yung CID kailangan siya. So, i-copy paste ko lang to. Copy. And then, mint NFT. So, may fee siya, medyo konti lang naman. So, click natin yung mint NFT. So, hintayin lang natin yan matapos. So, guys, ako dalawang NFT pala i-mint ko. Pero nasa inyo yan. Pwede naman isa lang. So, ako dalawa. And medyo mabagal yung process niya. So, medyo mabagal ata itong si Lite. Fast forward na natin to guys. Para mas mabilis tayo dito sa mismong tutorial natin. So yan guys, nakapag-mint na ako ng dalawang NFT. So tapos na natin tong mint NFT na step. Next step natin is punta tayo dito sa trade.zigzag.exchange. So ito yun, naka-open na rin siya sa akin. So connect wallet lang tayo. And guys, as you can see, naka-connect na yung wallet ko. And yung balance natin, to try natin tingnan. Ayan, yung balance natin, nandito naman siya, $92 or 0.049 ETH. So ang gagawin natin dito is magte-trade lang tayo or magba-buy and sell. So una natin gagawin is magbabuy tayo or sell ng ETH kasi naka-ETH tayo. So pwede mong gawin kahit magkano. Pwedeng lahat, pwedeng kalahati. So ako gagawin ko lang is 25%. So sell ETH. Sell order pending. So sasign mo lang to guys. Order placed. So hintayin lang natin to. Wala pa siyang match, hintayin lang natin to order status natin. So guys, ang ginawa ko, ni-refresh ko kasi parang sobrang tagal yung loading niya. And nag-connect lang ulit ako ng wallet ko. And then check ko naman yung balance ko. Yung ETH ko nabawasan, naging USDC na iba. So
So next natin gagawin is babay tayo ng ETH. So sell naman natin yung USDC natin, parang ganun. So yung buy, so ito, yung lahat ng USDC ko, convert ko ulit siya sa ETH. So buy ETH. Ayan, as you can see, tapos na siya, no? Yung history is filled na. Hindi ko lang sure bakit wala dito yung history nung nag-sell tayo nung ETH natin and ginawa natin siyang USDC. Pero as you can see, ayan, bumalik na yung USDC, naging ETH na siya. So, bumalik na siya lahat sa ETH. So, tapos na tayo mag-trade dito sa Zigzag. So, kung gusto nyo, dagdagan nyo yung transaction nyo. Ako kasi parang okay na ako dyan. So, next time, dadagdagan ko na lang siya ulit. So, next is itong Orbiter.finance. Babalik ulit tayo dyan. Bibridge natin yung funds natin sa Lite papunta sa ERA. So, optional naman to kung gusto nyo may maiwan kayo sa Lite para makapag-transact pa kayo. Iwanan nyo yung iba. Pero ako kasi, konti lang iwanan ko sa Lite eh. Karamihan ilalagay ko ulit sa zkSync ERA. Hindi ko siya iniiwanan sa ETH mainnet kasi masakit yung gas fee dyan. Either sa Arbitrum or ETH. I mean sa zkSync ERA ko siya iniiwanan. Or pwede rin naman sa linya. So punta tayo dito sa Orbiter.finance. Tapos ang ating gagamitin is Ethereum mainnet. So switch back natin to. Tapos hanapin natin yung zkSync ERA. Ayan. Tapos dito pala sa taas guys, hindi pala Ethereum. Lalagyan natin zkSync Lite. So yan. Dito yung balance natin 0.049. So ang gagawin ko dyan, hindi ko siya i-max, no? Siguro magtitira ako ng siguro konti lang. 0.005 siguro iwanan ko. So gagawin ko tong 1. So send natin. Then confirm and send. So yun guys, as you can see, tapos na, no, yung nasa Lite natin is pinunta natin sa ERA. So check na natin to. So next step natin is within zkSync ERA na. So punta tayo dito sa portal nila or sa mismong bridge nila, no. So ito yun guys, naka-open na siya sa akin. As you can see, ito yung Ethereum mainnet natin. Magbe-bridge tayo papunta sa zkSync ERA. So click ko lang yung max, tapos babawasan ko ng 0.01 kasi gusto kong magtira ng 0.01 dito sa mismong ETH mainnet. So pag click ko ulit yung max, so may matitira pa naman konti siguro. Click lang natin to, continue, and then may fee siya, no, medyo malaki yung gas fee niya or yung mismong fee, 6.72. So add funds to zkSync ERA mainnet. So yun guys, hintayin lang natin ito matapos, and then proceed tayo ulit sa ating next step. So guys, as you can see, naglo-load pa siya, no, pero pag chinek nyo yung status, complete na siya or success. Pero minsan matagal pa siya dumating dito sa zkSync ERA mainnet. Ang pwede nyo gawin is manually check nyo siya. So change kayo ng network dito sa MetaMask nyo. Then punta kayo sa zkSync ERA mainnet. So as you can see, yan, dumating ng ETH ko. Pero dito loading pa siya. So tapos na tayo dito sa next step. Dumating na yung funds ko from ETH mainnet papuntang zkSync ERA. So check natin siya. And then mag-bridge tayo at least once a week. So para mas madami tayong transaction and volume. So next natin is itong zkSync name service. So optional siya, pero ako kasi gusto kong mag-mint or maggawa ng aking domain ID dito sa mismong zkSync ERA mainnet. So type ko lang yung gusto kong domain ID. So Cora NFT and then search. So available naman siya, no. And then click ko lang yung continue. Tapos yan, registration period. I think year to. Pwede mo gawing 2 years, pwede mo 1 year. So kapag 2 years, medyo mas mataas siya. Pero ako 1 year lang gagawin ko. And kung sakaling gusto ko pa, i-renew ko na lang siya next time. So, click mo lang to. And then, confirm mo lang yung transaction, no? So, yun guys, nakalagay dito is successfully registered na. So, tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito sa step na to, yung zkSync name service. Next natin is itong zkSwap. So, head over tayo dito sa zkSwap. Ang gagawin natin, yung ETH natin from zkSync ERA papuntang USDT, i-swap natin siya. So punta ka dito and then connect mo yung wallet mo. Sa akin naka-connect na siya. Tapos gagawin mo dito ETH. Tapos naka zkSync ako. Tapos gagawin ko siyang USDT. So mamax ko lang siya kasi isa swap back ko lang din naman ito papuntang ETH. So 100% and then click swap. Or kung gusto nyo, natatakot kayo, baka wala kayo ng gas fee, bawasan nyo siya ng konti. So ako babawasan ko. Gawin ko 1. Yan. So swap back. Swap. And then guys, i-swap back ko lang ulit yan, ha. So confirm. Transaction submitted.
So hintayin mo lang siya. So as you can see guys, pumasok na agad. Naging USDT na siya. So si-swap back ko siya from USDT. Gagawin ko siyang ETH ulit. So enable USDT. Gagawin mo siyang bibigyan mo siya ng permission. So next max mo yan and then click next then approve. So yun guys, pwede na siyang swap. So yun 100%. Click ko lang yung swap. Confirm swap. Then confirm ko lang din sa MetaMask and then close. So as you can see na nakabalik na sa ETH, no? So tapos na yung natin dito, yung transaction natin sa ZK Swap. Click natin yan. So next step natin is punta tayo dito sa Rhino.fi or Rhino Finance. And then click nyo lang itong bridge. Tapos mag-bridge tayo papunta sa ZK Sync Era, papunta naman sa linya. So ito yung akin. Click ko lang yung max. Tapos babawasan ko to kasi gusto ko magtira ng gas fee or ng konting ETH dito sa ZK Sync Era. So review bridge and then bridge funds. So yun guys, no, success. Yung ETH natin from Era is napunta na siya sa linya. So tapos na tayo dito sa step na to. Proceed tayo dito sa next step natin which is from Stargate naman. So Stargate.finance. So ito yun, no. Mag-bridge tayo or magta-transfer tayo from linya papunta sa base. So linya, tapos dito sa baba is base and then ETH. So refresh muna natin kasi hindi niya nababasa yung ETH ko sa linya. So dito ulit sa taas is linya, tapos sa baba is base. So guys, yung linya dito is bago pa lang, no. Kaka-add lang ni Stargate Finance. Tapos base and select token ETH. So kung ito ng ETH natin, tapos dito ETH lang pwede salin sa base. So max natin siya. So you will receive this amount transfer. So yun guys, complete na yung transaction natin from linya to base. So yun nga, gagawin natin from base, pabalik naman siya sa linya. So click lang natin tong max. So dapat pwede to kasi sobrang liit lang ng gas fee pag base eh. So switch network tayo to base. Then confirm natin yung transaction natin dito. So as you can see guys, yung fee $0.24 lang, no. So bawal talagang sagad sobra. So babawasan ulit natin to. Titira ako sa base ng medyo laki natin matitira sa base kasi ginagamit ko siya pang mint sa fund drop. So gagawin ko to max. Pero babawasan ko siya ng around, so magtira tayo ng 0.01. So transfer natin. Confirm lang natin yung transaction na to. So networks busy, gas price are high. Confirm lang. So yun lang, intayin lang natin to guys ulit. So medyo maraming intayan to, so dapat maging patience kayo. Total nag-grind naman kayo ng airdrop. So karamihan na babayaran nyo is for gas fees lang. Then guys, complete na, no. From linya napunta na tayo sa base ulit, or from base pala papuntang linya. So tick na natin to guys, itong dalawa na to. You can see tapos na to halos eh. Itong pag-bring back or pag-bridge back ng ETH from base or from linya to guys. From linya papuntang ETH ZK Sync Era, optional na lang siya. Kayo nang bahala kung anong gagawin nyo. Ako ang bala ko is gagamitin ko tong Rhino.fi. So gagawin ko, gagamitin ko is papuntang linya punta sa ZK Sync Era. So gagawin ko, ma-max ko siya kung pwede siyang max, no. So review bridge, so insufficient funds, so click natin itong max. Review bridge, then bridge funds papuntang ZK Sync Era. So change network papuntang ZK Sync Era or linya, I mean. And then guys, after nyo to gawin, kunyari ayan, check na natin siya. After nyo siya gawin, ito parang optional na naman siya, parang lumang steps ko to. So kung gusto nyo mag-mint ng NFT, hanap kayo ng mga pwedeng i-mint sa ZK Sync Era mainnet. So medyo gagastos kayo. Tapos gawa kayo ng at least 25 transactions. Pero kung kaya nyo mas mataas, taasan nyo pa. Tapos mag-deposit kayo ng funds. Ito optional lang din, 200 nilagay ko lang din siya dyan. Kasi ito interact more than 5 contracts. So as much as possible, madaming contract, hindi lang 5. So guys, pagpunta kayo dito sa taas, dito sa checker na to, actually ito binigay lang to ng guild namin, si Ralph. So shoutout kay Ralph pagbigay ng checker na to. And then pag pumunta kayo dito sa website niya,
i-paste nyo lang yung address nyo, tapos pwede nyo i-check. So, ito, Arbitrum Simulation. Ang ginamit nila dito is yung criteria sa Arbitrum. So, meron pang isang checker. I think ang pwede niya magamitin is yung pang OP or Optimism. So, ito guys, hindi to 100% sure. Gaya ng nakalagay dito, criteria to for Arbitrum. So, hindi natin alam kung ang criteria ni ZK Sync for airdrop is same na same sa Arbitrum. Pero, safe na rin kung gagawin mo to lahat, kung matatamaan mo to lahat. As you can see, hindi ko pa siya tinatapos. Tapos itong Light Bridge, matagal ata siya bago parang record. So, yun. So, yan guys, nakikita nyo sobrang dami ko pang kulang. Hindi pa ako nakapag-interact sa more than 10 smart contracts. Tapos meron pa mga 25 hanggang 100s. Tapos yung bridge sa ZK Sync Era mainnet. So, yun yung mataas yung gas fee kasi from ETH mainnet, magbe-bridge ka na papuntang ZK Sync Era mainnet. So, gagamitin mo mismo yung bridge nila, which is ito, yung nasa mismong website nila sa zksync.io. Tapos, pwede kang mag-bridge. Tapos, umabot yung bridge mo is more than $10,000. Tapos, $50,000. Tapos, $250,000. So, accumulative yan guys, no? So, kapag paulit-ulit ka nag-bridge, kunyari nag-bridge ka ng $1,000 tapos 10 times. So, makakomplete mo to agad. Tapos, ito naman, volume. So, kasama dyan yung mga trade mo, kung ano-ano man, bridge, swap. So, mas madali ito tapusin guys. Kasi, pwede mag-swap ka lang ng ETH papang USDT. Tapos maliit lang yung fee nun. Tapos ulit mo siya gawin, matatamaan mo na siya. Pero guys, paalala lang na wag nyo masyadong spam yung mga gagawin nyo. Wag yung parang, kunyari, isang araw tatapusin nyo ng sobrang daming swaps. Kasi baka ma-detect kayo ni ZK Sync. Tapos ma-exclude kayo sa airdrop. So lalo kayong hindi makakakuha ng airdrop pag ganun guys. So yun lang guys for today's guide. I-upload ko rin to sa Facebook, yung mismong steps na to para mas makita nyo. Pero syempre, pag pinapanood nyo itong YouTube, nasa description lang din siya. So, lahat ng link na to or steps na to is nandun lang din. So, stay tuned lang for more. Bye-bye!